Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to my vlog. So heto kahapon nga, nagchat nga yung kapatid ko at nagpadala nga siya ng pera para nga daw panghanda ng nanay ko. Ay Rugone, sana all meron panghanda for today's video. Noong mga oras nga na yan, late na nga silang bumangon dahil nga nakipaglamay sila sa patay. Ay Rugo, nung makita ko siya, medyo malungkot. Pero nung binigay ko na nga yung pera, may tulay at hindi ka nung pambingo. Buti na nga lang ng mga oras na to, tapos na nga ako magluto ng tanghalian at heto, merienda naman yung lulutuin ko. Dahil nga birthday ni mother ngayon, magluluto tayo ng pampahaba ng buhay. O sigurado may idea na kayo kung ano yung pampahaba ng buhay. Di ba sopas? Pero syempre, joke-joke lang. Ang lulutuin natin ngayon pansit na may bihon na may kanton. Sa dalas nga namin magluto ng pansit, sigurado lagpas 100 years old na kami, mabiye kami po. By the way, dito nga sa ating pansit, naggisa lang ako ng bawang at sibuyas at nilagay ko na nga yung atay at balon-balunan. Naglagay na nga rin pala ako dito ng isang kutsarang paminto. Huwag nyo akong ibabash kung medyo marami nga yung pamintang ilalagay natin dahil nga marami din naman itong pansit na lulutuin ko. At alam nyo ba, isa sa nagpapasarap ng pansit ko yung paglalagay ko nga ng pusit. Yung iba nga naglalagay sila ng hipon, ibahin natin ang version natin ngayon. By the way, huli ko na nga nilagay yung pusit para nga hindi siya masyadong tumigos. Imimix lang natin to ng imimix para nga magkapitan yung lasa sa bawat isa. Lalo yung ba niya, sinabi kong i-mix ng i-mix. Magkasakit ko kasi po, tapos sabihan kitang aaluin. May mawawala yung age. Minsan talaga, magkasakit tamong kapampangan, lalo na kang age. Potang kahit inyang age, alalako tayo. Pota namang alayang age, adidinan tayo. Ay, Diyos ko, kasakit, ne? Pero syempre, dapat magita mong proud. Tamo kasi malilipat, miras tamo kay ngaliwal lugar. Kung napansin nyo nga, medyo nagkakulay nga yung ginigisa natin dahil nga naglagay ako dito ng atswete. Pampakulay daw at pampasaya nga daw ng itsura ng pansit yun, sabi ni Made. Ay Rugo, para yatang gustong ipahid sa mga kaibigan kung malungkot itong atswete para maging makulay at masaya yung buhay nila. So since ito nga ang carrots, medyo matagal lumambot, yan na nga yung una kong nilagay at isinunod ko na rin yung sayote. Sige na mo, no magaling kon talaga, nanong English na ning sayote. Makasagot din ng kempansit. Charis. Bali, nilagay ko na nga din pala dyan yung red bell pepper at ayan, hinalo-halo ko lang para magpantay nga yung pagkakalambot mamaya. Ay Rugo, itong gulay pa lang nung pansit isang kawan na. Paano pa kaya pag nilagay pa natin yung kanton at saka yung bihon? At nung feeling ko nga medyo half kung na nga yung mga gulay na una kong nilagay, ayan, nilagay ko na nga din pala tong Baguio beans at ito pang isang hindi ko alam anong pangalan nito. Minsan talaga kay sobra akong kabyas na nakakalingwang kuno lagi. Charis. Pagkalagay nga ng mga gulay kanina, tinakpang ko lang at naghintay lang ako ng mga 5 minuto at ayan, binuksan ko na naman. So, syempre, kailangan pa rin natin tong halu-haluin para nga hindi ma-overcook yung nasa ilalim. Na maluto nga itong mga gulay, agad na nga akong kumuha ng strainer at sinalok ko nga at patitiktikin at isasaling ko nga doon sa planggana. Hindi nga kasi natin to pwedeng isabay sa pagluluto ng ating bihon at kanton at baka mamaya maging corned beef. At habang ang pinakukulang ko ito sabaw ng gulay, dinagdag ko na nga din dito yung pinagkuluan nga nung atay at balon-balunan. Hindi akong ibabash at malinis nga yun, pinakabanlawan ko nga yung atay at balon-balunan at naglagay na nga din ako dun ng asin. Para nga mas malasa ay naglagay pa nga ako dito ng chicken cubes. Naglagay pa nga ako dito ng konting toyo, dagdag pampalasa rin to. Bali ko napansin nyo kanina, hindi pa ako naglagay ng toyo dahil nga kapag naglagay tayo, mangingitim nga yung mga gulay natin. Watargung way mother, magiyang malungkuting kay katamong pansit, may walaya kuli. So heto, nung kulong-kulo na nga yung pinakasabaw, inihulog ko na nga din dito yung mga bihon. 3 plastic kato ng bihon at yung pansit kanton naman 2. Nawin ko mo kung tapos sumobra kin 200 years old pa tiyagisan tamo yung pansit ay ni. Pagkalagay nga lahat ng bihon, hinalo-halo ko lang at kapag ganyan na nga yung itsura, nilagay ko na nga din pala dito yung ating kanton. Actually, tansya-tansya lang talaga yung paglalagay ko ng mga pampalasa. Minsan kasi yung mga kanton medyo maalat din. Tapos nung feel ko nga na okay na nga yung pansit bihon at yung kanton, ayan, nilagay ko na nga din pala yung mga gulay. Ay Rugo, sigurado ka bang panal benyay ni ating kompanto na mawawala kainin ka na akong gulay na. Actually, nung bumili nga si mother ko, nakalimutan niya talagang bilhin yung repolyo. Di ko nga sure kung nakalimutan niyang bilhin o nakalimutan lang ilagay nung pinagbilhan niya yung repolyo. Pero okay lang din naman dahil nga marami nga yung gulay na ginisa natin kanina. Ay Rugo, ang importante dito nandito yung bihon at saka yung kanton. Yun kasi yung mahirap pag nawala. Nanong yaos tamo kayong pansit nung alayo kaya yung bihon niya po itang kanton. Bali nang maihalo nga na maayos yung pansit at yung gulay, ayan, nagsandok na din ako ng kanin at naglagay na nga ng pansit. Pero pa nga natin ang ginataang isda, ayan, kinuha ko na nga kasi nag-iisang buntot na lang. O diba, sabi ko naman kay kayo na ako man maselan, ayulam ko pati pansit. Kaya naman kung gusto mong humaba yung buhay mo, Diyos ko, kada birthday mo, wag mong tatanggalin yung pansit para umabot ka hanggang 200 plus. Charis! O siya, that's it muna for today's video. Thank you for watching. God bless everyone. Bye!